of God. Amen? Amen. At ngayon pong hapon ay muli po tayo makakatanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. And once again, tayo po ay magsitayong lahat at muli nating tawagin back in our pulpit, our beloved Pastor Rick Belmonte. Palakpakan po natin. Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Muli, gabi na. Alright, tuloy-tuloy po natin ang ating pag-aaral. Tuwing Thursday, ang pag-uusapan po natin or pinag-uusapan natin, nag-start tayo last Thursday about Christ in every book of the Bible. Kung naalala nyo. Naalala nyo ba? Parang walang nakalala. Naalala nyo ba? Kasi ang takot kayong sumagot kasi alam nyo may follow-up question yon. No? Kasi habang iniisip nyo, may naalala nga ba ako? Kaya hindi kayo makasagot. No? Pero kung kayo ay nagte-take note, meron kayo may sasagot. Kasi yung memory natin ay talagang nag-babagel, no? Nag-overload eh. Kaya walang mas tatalino pa sa ballpen at papel. Pag naisulat mo yan, hindi mo makakalimutan kasi may mababalikan ka. Amen. Naalala nyo yung text natin nung nakaraan? Luke 24. Anong sabi doon? Sige, basahin muna natin bago tayo papunta sa Exodus. Kasi tapos na tayo sa book of Genesis. This time, ang pag-uusapan natin ay book of Exodus. Luke chapter 24. In verse 27 na lang. Verse 27 na lang. Sabi diyan sabi ni Luke, and beginning at all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Mula daw sa mga sinulat ni Moses from the very start. At sa mga sinulat ng mga propeta, the prophets, he expounded himself unto them. Yung he pertaining to Christ, expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Sa lahat ng nasusulat, scriptures, sa lahat ng nasa Bible, patungkol sa kanyang sarili. No? Kaya ang central theme ng Biblia ay walang iba kundi si Jesus Christ. He is the central theme. No? Lahat ng books ng Biblia ay merong patungkol palagi sa Panginoon. Sa Old Testament, of course, the prophecy patungkol sa Panginoong Hesukristo. At din sa New Testament, fulfillment ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa matapos natin sa Book of Revelation, yan ang pag-uusapan natin tuwing Thursday. Alright, basahin natin Exodus chapter 3. Let's read responsibly in Exodus chapter 1, Exodus chapter 3, from verses 1 to 14. Are you there? Exodus na tayo, Exodus. Christ in every book of the Bible. So ngayon ay Christ in the book of Exodus or Christ in Exodus. Alright, are you there? Now,
In verse 1, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And he said, draw not nigh hither, but put off shoes from off the feet, for the place whereon thou standest is holy ground. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppressions wherewith the Egyptians oppressed them. And Moses said unto God, who am I that I should go to unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, I will be with you. Verse 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? And the God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Alright, pagpalain po ang pagkabasa, tayo pong lahat ay sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito na muli naman po kayong malaya makapag-aaral ng iyong mga masalita. Salamat po o Diyos sa inyong presensya. Salamat Panginoong Kristo na malaya po namin mapag-aaralan kung sino po kayo, Panginoon, sa buhay po namin. At kung sino po kayo at ano po kayo sa bawat books of the Bible. O God, please, pangunahan mo po kami. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo po lang po, O Diyos, ang inyong lingkod. At kayo po, Panginoon Diyos, ang mag-reveal ng inyong sarili sa bawat Diyos sa amin. Gamitin mo po ang aming mga Biblia, at patuloy po kayong umabot ng pangangailangan ng inyong mga anak sa gabing ito. Lalo tigit ang ayang mga first-time visitors. O God, bigyan mo po ng pangunawa, at anuman pong mapag-uusapan po namin may isabuhay po namin, Panginoon. So anuman pong mapag-usapan namin ay matutunan po namin, at ang lahat po ng aming matututunan mula sa inyong salita ay may isabuhay po namin. O God, maraming salamat po sa pribilehyo ito. Kami po pinagsama-sama nyo sa inyong ganitong gawain. At kami po ngayon ay malayang nakapagsasamba po sa inyo sa Espiritu at katotohanan, at malaya po kami nakapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Palain mo po ang bawat isa, and also make us also a blessing sa bawat isa. At O Diyos man, nakikita man kayong kasalanan sa puso't isipan po namin, patawarin mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated.
Christ in the book of Exodus. No. Christ in the book of Exodus. Or Christ in Exodus. Whatever. Pero ang maliwanag dito si Kristo ay nasa Exodus. Ibig sabihin ng Exodus ay mass departure. Nung nasa journey ang mga Israelites, nandun ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga the purpose, napag-usapan natin ito last Sunday, yung nakaraang Sunday, no? That the purpose of this book is to record the events of Israel's deliverance from Egypt, no? And development as a nation, no? Para mai-record yung pangyayaring ito, kung paano sila ay naglakbay from Egypt to the promised land at sila ay nabuo as a nation. And in this context, tapos binasa natin, makikita natin dito na ang Diyos ay nireveal niya ang kanyang sarili kay Moses, no? At binigyan niya ng instruction si Moses, no? Binibigyan niya ng instruction si Moses. Sabi niya sa verse 1, "Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the prince of Midian, and he led the flock of to the backside of the desert and came to the mountains of God, even Horeb." They met, God and Moses met at the mountain of God, Mount Horeb. Ito'y holy ground, tinawag na holy ground. The mountain of God. No? At makikita natin yan pagka dinat mo sa verse 5, sabi, he said, "Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground." So it is holy ground na kung saan nagtagpo ang Diyos at si Moses. Then sabi niya sa verse 2, "And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed." The Lord, yung pagka nakita mo yung Lord yan, it means sa Hebrew words, or tawag yan, tetragrammaton na W, no? Ay YHWH. Na later on nilagyan ng vowel sounds, kaya ang pronunciation ay Yahweh, no? Yung transliteration ng Yahweh na yan is sa Hebrew word is Jehovah. Actually, Yehovah. No, so napapakilala siya. Pag sinabing Jehovah, it is continuously revealing himself. Yan ang ibig sabihin ng Yehovah or Jehovah in Hebrew word. No? At itong si Yahweh or si Jehovah ay nagpakita kay Moses in the flame of fire in the middle of the bush. Na-realize ko lang na kung nasaan ang presensya ng Diyos, even the listing, yung pinaka-least na bagay, ay napipreserve. I hope naniniwala po kayo doon. Just like this bush, no? Ano ba yung bush? Damo lang naman ito eh. No? Sabi ng Panginoon, the grass withered, natutuyo, at pinapanggatong, sinusunog. It is good for nothing. But this time, because God is present, even the least, sabi ko nga, even the least, ay naipipreserve. Na-realize ko lang sa talatang ito. I hope naunawaan niyo po yung aking sinasabi.
Then sabi niya sa verse 6, moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So God introduced himself to Moses as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sino yun? Yung kanyang mga forefathers niya. Then sabi niya sa verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. No? God saw the affliction of His own people. Nakikita ng Diyos yung kapighatian ng kanyang mga tao. I hope naniniwala kayong kayo din ay mga tao ng Diyos. We're also the people of God. If we are the people of God, God saw our affliction. God sees our affliction. I hope you do believe that. I hope naniniwala kayo na nakikita ng Diyos ang mga problema natin. At sabi ni Paul, wala ng problemang ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin makakayanan. No? Lahat ng problema ay may solusyon. Wag mong, kaya pag ikaw namumblema, ibig sabihin nun, kung ikaw ay namumblema pa sa laki ng problema mo, ibig sabihin lumiliit yung Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon pinag-aaralan nga natin, si Yahweh, si Jehovah. Dapat kilalanin natin siya, the self-existing one. Nagpapakilala siya sa atin kung sino nga ba siya. At nakikita niya kung anumang meron tayong dinadala sa mga oras na ito. Amen. Sabi niya sa verse 8, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto the good land, and a large unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. No? Nakita niyo ba yung sabi, and I come down to deliver thee out of the hand of the Egyptian. I am come down. Ibig sabihin, galing talaga sa taas ang Diyos. Di ba? Na-realize niyo ba yon? Kaya alam natin na merong isang lugar kung saan nasa taas. Kaya nga pag sinabi ng heaven, pag sinabi natin heaven, yung place ng Diyos, sa taas yun. No? Pag tinuro natin sa baba, lugar yun kung saan nandun yung mga alagad ng diablo. No? Yung mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon. Yun, nasa impyerno. No. So I hope na naunawaan niyo po yung aking sinasabi. Then sabi niya sa verse 10, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Ito na, tinawag niya na si Moses. No, tinawag niya na si Moses. At sabi niya sa verse 11, sabi ni Moses, and Moses said unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? It is Moses na nagtatanong, a question of doubt. Sino ako, Panginoon, para paniwalaan nila? Ha? Sino ako, Panginoon, para paniwalaan ng mga tao nyo, ng mga Israelites? Ano ang sasabihin ko? Ha? Anong sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 12? And he said, certainly, I will be with thee. Yan na, tapos na. Yung argumento ni Moses, paano ito? I will be with thee. Sinagot na ng Panginoon. No? Yung doubt ni Moses na merong pangako, I will be with thee. Di ba? Ganon din tayo kinomission ng Panginoon. Nung tayo ay kinomission, go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo,
I am with you always. Di ba? Nakikita niyo ba yung sinasabi ko? Yung pangako ng Diyos kay Moses, ay mayroong the same na pangako sa ating mga Kristiyano. Naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. Amen. Then sabi niya sa verse 13, And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Moses asked and confirmed the name of the Lord. Ano nga bang sasabihin ko, Diyos? Sino sasabihin ko na nag-utos sa akin? Una, nagdududa siya, paano nila ako papaniwalaan? Sabi ni Moses sa Diyos. Ngayon, nagtatanong siya, sino naman sasabihin ko para maniwala sila sa akin? Oh. Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 14, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. And this is the first time in the book of Exodus when Christ introduced himself to the Israelites. So, Christ in the book of Exodus. Christ in the book of Exodus, the first thing is, Christ is God of the Israelites. Christ is God of Israel. Siya yung Diyos ng Israel, God of Israel, the first thing. Paano natin mapapatunayan na siya yung Diyos ng Israel? Siya yung nagpapakilala kay Moses that I am. Yahweh, si Jehovah. Paano natin mapapatunayan na siya nga yun? In John chapter 8. John chapter 8. In verse 24. Sabi niya, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am, the word I am He, ye shall die in your sins. Drop down to verse 58. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Nakita niyo ba yun? Siya yun si Yahweh na nakikipag-usap kay Moses. Siya yun si Jehovah, the self-existing one, na nagre-reveal ng kanyang sarili sa tao, na nagre-reveal ng kanyang sarili kay Moses, at ating mga Kristiyano. Amen. He is the God of Israel. Amen. Kaya nga, ito'y nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay nag-i-exist na before Abraham exist. Nakuha mo niyo po? Sinasabi ng Panginoon, I am. Sinabi niya kay Moses, I am. Siya yun, si Yahweh. Alam niyo ba, yung mga Hebrew hanggang sa ngayon, no, yung the word Yahweh, yung YHWH, ay hanggang sa ngayon ay hindi nila binabanggit. No? Nananatiling Yahweh pero hindi nila binabanggit yon. Even sa kanilang mga religious rites hanggang ngayon, hindi na nila binabanggit. Bakit? Kasi yung may karapatan lang magbanggit ng pangalan ng Diyos na yan ay yung high priest.
Pero nung nawala na yung templo, dun sa templo, of course, sa templo sa Jerusalem, pero nung nawala na yung templo, wala na, hindi na nila mabanggit yung pangalan ng Diyos na yan. Diba? Pero salamat sa Panginoon na tayo nakikilala natin yung Diyos na yan. Hindi tayo nag-aantubiling banggitin yung pangalan ng Diyos dahil yung Diyos na yan ay yun yung wini-worship natin. Yun yung totoong sinasamba natin. Yan yung totoo at buhay na Diyos. Amen. Biruin mo yun. Forbidden sa kanila yun na banggitin yung pangalan ng Diyos na yan. And even the Sabbath keepers today, yung mga naniniwala sa Sabbath, yung Sabbath worshiper, naniniwala sila sa Panginoong Jesucristo, kaya nga ang pangalan, yung Jesus, hindi nila binabanggit yung Jesus kasi hindi daw nila pwedeng palitan yung pangalan Yeshua. Yung Jesus, hindi mo pwedeng i-translate sa English yung Yeshua. In Hebrew word is Yeshua. Nang ibig sabihin, yan from Yahweh, yung Yeshua from Yahweh, which means the salvation. Or it also means Joshua. Kaya nga yan ay Jesus or Joshua. The deliverance, the salvation. Pero hindi nila mabanggit yan, hindi nila papapalitan, hindi sila papayag na ang pangalan na yan na mula kay Yahweh ay si Jesus. The Jesus of Nazareth, who revealed himself to Moses and also revealed himself to John the Apostles in the book of John. Well, brethren, whatever they call God, anuman tawag nila sa Diyos na yan, pero tayo bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na yung Diyos ng Israel is the same God na sinasamba natin ngayon. Amen. The God who reveals Himself continuously revealing Himself. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah. Amen. And we called Him Jesus. Amen. Yeshua. Kung ayaw man nilang tawaging Jesus. Huh? I hope you're listening. Naniniwala tayo sa deity ng Panginoong Jesucristo. At never in our life na iba-blaspheme natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo na hindi mo pwedeng baliwalain o sabihin, banggitin ang Diyos sa walang kabuluhan. Of course, meron din naman kasing Kristiyanong nagmumura eh. Sinasama pa yung pangalan ng Panginoon eh. And that is blasphemy. Kaya do not never use the name of God in vain. Naniniwala tayo diyan. Kung sila naniniwala, hindi pwedeng palitan yung word na Yeshua, which is the name of God, the name of the Savior, the name of the Messiah, the Savior. Pero tayo naniniwala tayo yung Yeshua na yan is the same Jesus na siya yung namatay sa krus, siya yung nagkatawang tao, namatay, pinako sa krus, namatay, inilibing at huling nabuhay para sa kabayaran ng ating kasalanan. And He is the God of Israel. In the book of Exodus, Christ is the God of Israel. Amen? Then the second thing, Exodus chapter 12. In verse 5. Exodus 12 and verse 5. The Bible says, your lamb shall be without blemish, a male of a male of the first year. He shall take it out from the sheep or from the goats. Christ. The second thing is,
Christ is our Passover lamb for the sinners slain. No? Kung babasahin natin tuloy-tuloy ang mga talatang ito yung patungkol sa Passover. Hindi ko na babasahin, ikikwento ko na lang sa inyo, huwag ko kayong mag-alala, hindi ko kayo bubulahin, hindi ko kayo lulukuhin. Basahin niyo na lang sa inyong tahanan. No, ito yung last plagues na ibinigay ng Diyos sa land of Egypt, sa kingdom ni Pharaoh. Nasabi niya, lahat ng panganay sa kaharian ni Pharaoh ay mamamatay. Lahat ng panganay, na firstborn, mapatao man o mapahayop, mamamatay. Pero sabi niya sa mga Israelites, pero para hindi mamatay na yung mga panganay nyo, kinakailangan nyo magpatay ng lamb or goats at yung kanyang dugo ay sprinkle nyo sa inyong mga pintuan. So that pagdaan ng death angels, ay hindi kayo mamamatay, hindi kayo maapektuhan. At yun yung tinatawag na Passover. Are you listening? Yun yung ibig sabihin ng Passover. When you say Passover, in Hebrew word is Pesach. Sa Judaism, it is a holiday na kino-commemorate nila as a liberation from slavery or bondage in Egypt. And the passing over of the forces of destruction. Kasi pagdaan ng death angels, mamamatay kung walang dugo yung kanilang mga pintuan. Or sparing of the firstborn of the Israelites, whom the Lord smote the land of Egypt. Bago pa sila mag-mass departure, mag-journey, bago pa sila mag-exodus. No? Patay yung mga panganay dun sa land ng Egypt. Pero sa mga Israelites, walang namatay. And they called it Passover. Kaya, yearly, sineselebrate nila yun. No? Sineselebrate nila yun for 7 days. For 7 days, hindi sila kakain ng kahit anong pagkain, kundi tinapay lang na unleavened. For 1 week, ganun sila mag-celebrate ng Passover. Yung kapistahan ng Passover. No? Isang linggo yun ang celebration, pero ang puro kinakain nila ay unleavened bread. Now let's see, bakit ko nasabing He is the Passover Lamb? Siya yung Passover na nagligtas sa mga Israelites, sa mga panganay ng Israelites. Nung dumating yung death angels, nung dumating yung destruction sa land of Egypt. In 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Starting verse 7. The Bible says, "Purge out therefore the old leaven, and ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us." Nakita nyo? It is Christ, our Passover, is sacrificed for us. Kaya nga sabi sa verse 8, "Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice or wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth." Amen? Sabi ni Apostol Pablo, kung yung mga Israelites, yung mga tao ng Diyos nagsa-celebrate, nagko-commemorate ng Passover, and they eat only unleavened bread for 7 days in respect of this Passover feast. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay nagre-remind sa atin, mga Kristiyano, that Christ is our Passover lamb for the sinner slain. And without Him, we might still be
bondage in sins and is still dead in sins. Maaring hanggang ngayon patay-patay sa kasalanan. Kaya nga sabi mismo ni John the Baptist nang pinapresent niya ang Panginoon, "Behold, the Lamb of God who has taken away the sins of the world." He is the Passover. Amen. He is the Passover lamb for the sinners slain. Amen. Tuloy natin ang basa. Sabi sa verse 9, "I wrote unto you in an epistles not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous or extortioners, or with idolaters, or for we then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such as and one know not to it. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within, but them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves the wicked person." Mga kapatid, tapos nang inoffer ng Panginoon ang kanyang buhay para mamuhay tayo ng matuwid sa ibabaw ng lupang ito. Ganun lang kasimple yung ibig sabihin ni Paul. Christ our Passover is sacrificed for us to live in sincerity, in truth, and never again in malice and wickedness. Ito'y binanggit niya yung mga kasalanan dito: fornicators, covetous, extortioners, idolaters, railers, and even the drunkard. That's why Paul said, "Therefore put away from among yourselves that wicked person." Dapat wala na yan sa inyo, mga kapatid. This kind of wickedness should never be present in our Christian life. Since this Passover lamb already purged us with this kind of wickedness. Pinurge na tayo, nilinis na tayo ng Panginoon sa mga kasalanang ito. Amen. Kaya nga hindi na healthy sa ating mga Kristiyano. Kung tayo yung Kristiyanong, meron pa rin tayong bisyo. Amen. Tanggalin na, sabi ni Paul, tanggalin na yung wickedness na yan sa inyo, mga kapatid. Kristiyano na kayo. Hindi na kayo bagay nagda-drugs. Hindi na para sa inyo yung drugs na yan. Hindi na para sa inyo yung paninigarilyo na yan. Hindi na para sa inyo yung pag-iinom na yan, kapatid. Hindi na para sa iyo yung mga barkada na yan na dinadala ka lang sa iba't ibang bisyo, dinadala ka sa sugal, dinadala ka kung saan-saan, mga kapatid. Hindi na yan pang Kristiyano. Ha? Meron na tayong Passover lamb na nag-sacrifice ng sarili niya para ikaw ay malinis, para ikaw ay magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano, kapatid. Amen. Christ is the Passover lamb in Exodus. Amen. And we should be thankful that despite of our wickedness sometimes, pero hindi pa rin tayo nakakasama dun sa pinapatay ng Panginoon. Ha? Kasi minsan nang inalay ng Panginoon yung kanyang buhay.
para sa akin at para sa iyo, kapatid. Kaya hindi na bagay sa iyo kung ano mang bisyo yan. Huwag kang magpapaloko kay Satanas. Ha? Kung ikaw man ay niloloko pa ni Satanas hanggang ngayon sa mga maliliit na bisyo, parang hindi kasalanan. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, sinasabi mismo ni Apostol Pablo, dapat wala na sa iyo yan, kapatid. Yung ganyang klaseng mga kasalanan. Ay, kung yung pagiging lasing nga pagiging drunkard nga tabu na. Ay, lalo na yung ibang bisyo. Pastor, wala naman yung paninigarilyo sa Biblia, di ba? Oh, wala. Wala ka makikitang do not smoke. Wala. Pero tanungin kita, naniniwala ka ba na ikaw, yung kayong katawan ay templo ng Diyos? At yung banal na espiritu ay nananahan mo sa katawan na yan? Kung nananahan dito yung banal na espiritu ng Diyos, bakit ko naman papasukan ng toxic ang katawan na ito? Bakit ko papasukan ng usok ng sigarilyo? Bakit ako mag-iinom ng alak para sirain yung katawang ito? No way. No way. Christ is the Passover lamb in the book of Exodus. Amen. The third thing. Who is Christ in the book of Exodus? In chapter 16. Chapter 16. Starting in verse 14.